Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating putong kukunin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 5, talata 1 hanggang 5. Ang sabi po dito, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan na nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kalwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong ating binasa, ito po yung bunga ng pagpapawalang sala ng ating Panginoon. Alam naman natin na tayo ay mga makasalanan noon, pero dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, sa ating pananampalataya sa Kanya, ay tayo po ay pinawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At dahil doon, sinasabi dito, tayo po ay nagkakaroon ng kapanatagan. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan na sa harapan ng Diyos. Hindi tayo, wala na yung takot. Diba? Yung takot na dahil sa kasalanan. Yung takot na meron tayo dapat sa Kanya is yung fear of the Lord, yung merong paggalang sa Kanya, yung respeto na takot. Hindi yung takot dahil may kasalanan tayo. Hindi tayo panatag na humarap sa Diyos kasi meron tayong kasalanang nagawa. Diba? O tayo ay namumuhay pa sa kasalanan. Dito mga kapatid, panatag na tayo kasi bakit? Kasi naibalik yung relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kasi kapag naayos na yung relasyon mo at sa kaaway mo, diba? Nagiging panatag na yung puso mo ng bawat isa. Nagkakaroon na ng kapanatagan, kaayusan yung bawat isa. Kasi bakit? Kasi nag-ayos na kayo nagkapatawaran na. Hindi ka lang naman mapapanatag kapag meron kang nagawang kasalanan sa kapwa mo. Kasi natatakot ka magantihan ka o kaya kasuhan ka, daling ka sa hukuman. Pero dito, dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo, tayo ay panatag na makakaharap sa harapan ng Diyos. Kasi pinatawad na yung ating mga kasalanan. At dahil din doon, tinatamasa natin yung kagandahang loob ng Diyos. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kalwalhatian. Diba? So, napakalaga yun dahil na tanggap na natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon naman ay tinatamasa natin, ini-enjoy natin yung kakandahang loob ng Diyos, yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. So, yung biyaya ng Diyos talagang hindi tayo karapat-dapat na matanggap ito, na i-enjoy ito, di ba? Hindi tayo karapat-dapat sa kapatawaran, sa mga biyaya, sa mga magagandang bagay sa buhay natin. Pero natatanggap natin. Yun ay dahil biyaya yun ng Diyos. Hindi yun dahil sa ginagawa natin. Di ba? Yan ay biyayang mula sa Kanya. Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap na ito, ngunit minarapat ng Diyos. So lahat tayo nasa biyaya ng Panginoon. Yung pagbabago ng buhay natin, yung paano tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon, nakakapaglingkod sa Kanya, nagbago yung buhay natin. Itong lahat na ito ay biyaya ito ng Diyos di ba? At hindi lang yung ini-enjoy natin yung kagandahang loob ng Diyos, kundi ang pinakamaganda dun is makasama natin yung Diyos na nagligtas atin, yung Diyos na pinaglingkuran natin, makasama natin siya sa kanyang kalwalhatian.
Ganun naman talaga no? Kapag yung Diyos na nagligtas sa iyo, yung Diyos na pinaglingkuran mo, kahit nga sa tao nga lang di ba? Na naging mabuti sa iyo, tinulungan ka, sa pagdadapa mo, binangon ka, di ba? Naging sandigan mo yung taong yon, ay talagang pag kunyari, nagkahiwalay kayo, talagang mananabik ka no? Na muli mo siyang makapiling, muli mo makita yung mabuting tao na yun no? Na tumulong sa iyo nang ikaw ay nag-iisa at walang makasama, di ba? Yung siya yung naging sandalan mo, di ba? Yung nagbigay ng pag-asa sa iyo. Diba? So kung sa tao nga lang nagagalak tayo na makasama sila, how much more ang Diyos, di ba? Talagang nandun yung kagalakan. Wala nang walang kasayahang hihigit, di ba? Na makasama natin ang Diyos na nagligtas sa atin. Sabi niya, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Yung pagtitiis natin, yung sakripisyo natin, yung mga kahirapan din na pinagdaraanan natin. Kasi ganoon naman talaga sa paglilingkod na tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin. Hindi naman naging madali lahat di ba? Kasi kailangan natin baguhin ng sarili natin. Disiplinahin natin sarili natin kasi mamumuhay na tayo hindi sa gusto natin, hindi sa ating kagustuhan, kundi mamumuhay na tayo sa kagustuhan ng Diyos. Hindi na tayo mamumuhay sa salita natin, hindi tayo mamumuhay sa sarili nating pagpapasya, kundi mamumuhay tayo na nagpapailalim, nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. So hindi po madali yun. Maraming sacrifices, maraming talagang disiplina at mga bagay na dapat nating bitawan sa buhay natin kung gusto talaga natin makasunod doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nandun talaga yung pagtitiis, di ba? Talagang hindi madali. No? Akala nga kasi ng iba, pag naka-Lord ka, is madali na. Siyempre, kung mahina ka pa sa pananampalataya, bago ka pa lang, talagang yung sa iba, di ba? Palaging na-answer prayer agad. Pag may sakit, gumagaling agad. Parang palaging answered prayer ba? Pero pag tumatagal ka na sa pananampalataya, hindi na ganun yung yung pananaw natin di ba? Daw tayong mayroong mga pagtitiis, sacrifices, natutuwa tayo kasi tinuturuan tayong magtiyaga, yung perseverance, di ba? At napakahalaga yun, mga kapatid. At sa ating pagtsatsaga, sabi doon, ay nagbubunga ng katatagan. Kaya tingnan mo yung mga taong nagtsatsaga, no? Na mga estudyante, lalo sa mga baryo, nasa mga bundok, mga hinahayuan namin dati. Ang lalayo ng nilalakad nila. Diba? Talagang nagtsatsaga na pumunta sa eskwelahan, no? Mga ilang oras naglalakad. Yung iba, nakachinelas, nakapaalang. Pero may kita mo, dahil sa pagtsatsaga nila, tumatatag sila. Yung resistensya ng katawan nila, hindi basta-basta. May mga pa yan may mga bit-bit pang mabibigat yan. Pero yung tatag ng katawan nila, yung matibay no? Kasi kahit sabihin mo medyo payat lang, no? Kahit sabihin mo parang walang masyadong laman, pero ang tigas ng katawan, di ba? Matatag talaga kasi yun hinahasa na sana yung katawan nila sa paglalakad. So patuloy yung pagtsatsaga nila kasi meron silang nagtsatsaga sila kasi meron silang gustong marating sa buhay nila. May gusto silang mangyari sa buhay nila, di ba? May gusto silang marating. Ganun naman talaga Nagtsatsaga ka, nagtitiis ka kasi meron kang tinitignan sa future mo na maganda Maganda din naman sa atin Kaya tayo nagtitiis, nagtsatsaga at tumatatag sa ating pananampalataya kasi tinitignan natin kung makasama natin yung Panginoon sa huling araw, no, sa kanyang kalawalatian na hindi tayo magkulang. Kasi part talaga yun Tatatag yung pananampalataya natin, yung paninindigan natin, yung tiwala natin sa Panginoon. Kasi naranasan na natin kaya yung yung mga pag-uusig, yung mga kahirapan yung mga pagtitiis. Kaso yung nagiging problema lang minsan,
Maraming naglingkod sa Diyos na talagang dumaan sa pagtitiis ng kahirapan, tapos nang medyo nakaranas na ng comfort, di ba? Nakaranas na ng comfort, ayaw na magtiis, no? Ayaw na maghirap. No? Sabi nila, ano na kami diyan, nag-graduate na kami, di ba? Hindi ganoon, mga kapatid. No? Hindi ibig sabihin na nagtiis tayo dati, ngayon hindi na tayo magtitiis kasi habang naglilingkod tayo sa Panginoon, part ng paglilingkod yan yung mga sacrifices Diba, yung mga pagtitiis na yan, mga kapatid. Kaya yung iba ayaw na, no? Marami ng reklamo, pag naiinitan, pag nababasa, kapag pinagpapawisan, di ba? Pag malayo na, marami ng reklamo. Kasi bakit, nakalimutan na nila yung mga pagtitiis na nadaanan nila kasi nakaranas na ng comfort naranasan na yung magaan na paglilingkod. Which is hindi maganda, kapatid. Diba? Na masanay tayo sa comfort zone natin. No? Na ayaw na natin ng mabigatan. Gusto na natin magaan na lang. Diba? So, hindi po ganun, mga kapatid. Bukod dito ay nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. So, yun naman nasa yung katatagan natin, nagdudulot ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Kaya tayo nagpapatuloy kasi nandun yung pag-asa Kaya tayo patuloy na nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga pagtitiis, kasi alam natin na tinuturuan tayo ng Diyos na paano magtiyaga, magtiwala sa Kanya, sumunod sa proseso ng Diyos. Kasi para naman sa ikabubuti natin talaga to part kasi ito ng sa pananampalatayang Kristiyano. At ito naman para sa ikabubuti naman natin Ang makakabenepisyo naman ito, hindi naman ang Diyos, tayo rin naman Sino ba yung magkakaroon ng perseverance? Sino ba yung magkakaroon ng matatag na pananampalataya? Sino ba yung tatatag sa kanyang paglilingkod sa Panginoon? Di ba? Tayo rin naman na makakabenepisyo, mas lalong tumitibay yung ating pag-asa. Dahil natin na nasa atin yung pag-ibig ng Diyos, yung banal na espiritu na ibinigay sa atin noong pamanguna, di ba? Na tinanggap na natin, sabi doon. Kasi alam natin na kapag nandun yung pag-ibig ng Diyos, hindi mawawala yung pag-asa natin Kasi ang taong nagmamahal, gagawa ng paraan yan na para makapiling niya yung mga taong kanyang minamahal. Kaya ganun din si Lord Dahil mahal tayo ng Panginoon, siya rin yung gagawa ng paraan, hindi tayo kundi siya yung gagawa ng paraan para tayo ay makasama niya Kasi nandun tayo nga sa biyaya ng Diyos Kasi pag wala ka dun sa ilalim ng biyaya ng Diyos, mawawala tayo, di ba? Pero as long nandun tayo sa biyaya, nabubuhay sa biyaya ng Diyos, makakaasa tayo na sa pagdating ng araw, makakasama natin siya. So ilang mga kapatid at nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.